Sa maraming pagkakataon, ang panghihimasok ng mga magulang sa buhay at relasyon ng mga anak ay dahil pakaramdam nila sila ay entitled na magkaroon ng ilang opinyon hanggang sa pagtanda ng mga ito. This is not always a bad thing. Kadalasan, ang pakikialam nila ay dahil lamang meron silang malasakit na idinadaan nila sa pagbibigay ng well-intended advice. Unfortunately, ang ibang mga magulang ay hirap tanggapin na ang mga anak nila na ilang dekada nilang inalagaan ay nasa tamang edad na at meron ng kakayanang gumawa ng kanilang desisyon at mabuhay sa consequences ng kanilang action at choices. Karamihan sa mga anak, tinitingnan ito as a positive thing. Pero meron ding minamasama ang pagiging involved ng mga magulang sa buhay nila. May mga batang sobrang driven na maging tama. Hindi sila sumusuko na ipahayag ang kanilang point kahit minsan sila na mismo ang nakakatuklas na ito ay mali. At this point, not being wrong becomes more important than doing the smart thing. Lalo na pag pinairal ang kanilang mga pride. Ano nga ba ang pinaglaban ni Erin Caffey at bakit humantong sa pagkamatay ng 3 miyembro ng kanyang pamilya? Si Erin Michelle Caffey ay pinanganak sa Alba, Texas noong July 27, 1991 sa isang normal at middle class na pamilya. Sila ay nakatira sa Emory na isang maliit at tahimik na bayan sa Texas. Ang kanyang ama na si Terry ay isang hardworking na padre di pamilya. Ito rin ang church minister sa kanilang lugar. Ang ina naman nito na si Penny Lynn Caffey ay isang housewife at church organ player. Meron din siyang 2 nakakabatang kapatid. Si Matthew Ryan isinilang noong June 8, 1994 at si Tyler Paul na ipinanganak naman noong April 18, 1999. Tumutugtog din ang mga ito sa kanilang simbahan gamit ang guitar at harmonica, samantalang si Erin naman ang kanilang vocalist. Ang Caffey family ay kilalang mayroong matibay na debosyon sa kanilang simbahan. Dahil sa taglay na ganda at talent ni Erin sa pagkanta, siya ay popular sa kanilang lugar. Meron ding mga binatilyong nagsisimba para lamang masilayan ng dalaga. Ibinoto rin siyang most likely to succeed sa kanilang youth camp at dinidescribe as fun and loving person. Pero sa labas ng kanilang church, walang gaanong kaibigan si Erin. Dahil walang tiwala sa public education ng mag-asawa, kaya ang kanilang mga anak ay hino-homeschool ni Penny base sa religion nila. Pero si Erin ay kontra dito. Ang tanging gusto ni Erin ay pumasok sa public school para magkaroon ng mga kaibigan at makipag-socialize. Dahil dito, pakiramdam ni Erin maliit lamang ang mundo niya na umiikot sa pamilya at simbahan. Nang si Erin ay 16 years old na, binilhan siya ng mga magulang ng sariling sasakyan at pinayagang magkaroon ng part-time job bilang isang waitress sa Sonic fast food restaurant na kilala sa kanilang masarap na hamburger. Dito niya nakilala si Charlie Wilkinson na matanda sa kanya ng 3 taon at nabubuhay na halos direct opposite sa kanyang kinagisnan. Isa di umano sa naka-attract kay Erin kay Charlie ay ang independence nito na wala siya at ang bad boy persona nito. Bago matapos ang summer ng taong iyon, nabuo ang relasyon ng dalawa. Dito na rin nagsimulang ma-expose si Erin sa pag-inom ng alak. Nahulog ng husto si Erin kay Charlie kahit na vocal ang mga magulang ng dalaga sa pag-ayaw ng mga ito sa binata mula nung nakilala ito dahil di umano sa kawalan nito ng galang. Sa huli, pinayagan rin si Erin na pumasok sa public school para muli makapagtrabaho ang inang si Penny. Ito ang naging dahilan para mas mapalapit ng husto ang dalaga sa kanyang nobyo. Binigyan din ni Charlie ng promise ring si Erin na dating pagmamay-ari ng kanyang ina. Sa paniniwala ni Charlie, ang naturang bagay ay simbolo ng security na meron siyang pamilyang masasabing sa kanya sa katauhan ni Erin. Nang nalaman ni Terry ang pledge ni Charlie kay Erin, hindi niya ito kinatuwa. Kinausap niya si Charlie at dinidemand niya na hiwalayan ang anak. Ang naturang insidente ay naging breaking point ng binata.
Dahil sa ginawa ni Terry, pakiramdam di umano ni Charlie na natreten nito ang mga plano niya at ang future kasama si Erin. Nakaramdam siya na matinding galit towards sa ama na nobya. Minsan ding inaya ni Charlie na magtanan si Erin, pero ayon sa dalaga, kahit saan sila magpunta ni Charlie hanggang nandiyan ang kanyang mga magulang, ang mga ito ay gagawa ng paraan para sila paghiwalayin. Iyon ang malinaw na in-explain ng dalaga sa nobyo. At this point, mas naging mahigpit din si Terry sa anak na dalaga. Sinasabing noong February 27, 2008 ay nakipaghiwalay si Erin kay Charlie pagkatapos magsimba. Pero ito di umano ay pagpapanggap lamang para malayang makapagkita ang magkasintahan. Ayon kay Terry Meyer, na ina ng kaibigan ni Charlie na si Justin, ang binata di umano ay nag-aalala kay Erin dahil ayon sa dalaga, siya ay pinagmamalupitan ng sariling ina. Sinubukan din niyang kumbinsihin si Charlie na hiwalayan si Erin dahil isa itong manipulator. Sinasabing pumunta si Charlie kasama ang kaibigan nitong si Charles Wade na mayroong malaking problema sa pera at ang girlfriend nitong si Bobby Johnson kina Erin noong hating gabi ng February 29. Agad din silang umalis dahil tahol ng tahol ang aso ng mga coffee. Ilang minuto ang lumipas, tinawagan sila ni Erin para alamin kung nasaan na ang mga ito. At siya na daw di umano ang bahala sa aso. Muli silang bumalik para sunduin si Erin, saka sila nagpunta sa isang sementeryo at gumugol ng isa o mahigit pang oras para pag-usapan ang kanilang gagawin. Muli silang bumalik sa bahay ng mga coffee. Habang si Charlie at Charles ay nasa loob ng bahay, nanatili naman si Bobby at si Erin sa loob ng sasakyan. Tinungo ng dalawang lalaki ang silid na mag-asawa na located sa first floor ng bahay. Unang binaril ni Charlie si Terry hanggang sa mahulog ito sa kama, saka nito binalingan si Penny hanggang sa mag-jump ang 22 caliber gun na dala nito. Para masigurong patay na si Penny, ginamit niya ang espadang dala para saksakin ng ginang na halos ikaputol ng ulo nito. Si Charles ay umakyat sa second floor ng bahay kung nasaan ang silid ng mga kapatid ni Erin na nagkakagulo dahil sa komosyon na nagaganap sa ibaba ng bahay. Binaril ni Charles si Matthew para ito ay tumahimik. Dahil sa matinding injury, pabalik-balik ang ulirat ni Terry. Nakita niyang patay na ang kanyang asawa at narinig niya ang anak na nagsabing, "Charlie, what are you doing?" Doon niya napagtanto na ang intruder ay ang kasintahan ng kanyang panganay na anak. Sinundan ni Charlie si Charles, saka nito sinaksak si Tyler hanggang sa ito ay mamatay, nang natagpuan niya itong nagtatago sa loob ng closet. Pagkatapos ng pagpatay, ninakawan ni Charles sa mga coffee bilang pangako sa kanyang serbisyo. Ayon sa mga otoridad, umabot ng $325 ang kanyang natangay. Para masigurong walang survivor, sinunog ni Charlie and Charles ang bahay ng mga coffee sa pag-aakala ring mabubura nito ang evidence na naganap na krimen sa kanilisan ng lugar. Kahit na nagtamo na matinding pinsala si Terry dahil sa kanyang will mabuhay, nagawa niyang gumapang ng 400 yards patungo sa pinakamalapit nilang kapitbahay para humingi ng tulong. 911, what's the address of your emergency? This is Tommy Gaston. I've got a man that's been shot out here at my house. Okay, so he's been shot? Yes. What's your address? I'm sorry, Sir, alright, sir, I have a few questions that I need to ask you, okay? We're gonna get you an ambulance. I need you to stay on the line with me, okay? Are you with the patient now? Yes. How old is he? He's 41. Huh? Yes. Okay, I'm sorry. When did this happen? I don't know, just a little bit ago. And we've also got a house on fire out here. And the house is on fire? Is the assailant still nearby? Are they? Is the person who shot him still nearby, sir? Yes, he's right here at me. You shot him? No, I didn't. I don't know any more details. I've got to hang up and help him. Sir, I have to ask you these questions. Okay, they're en route. Is there any serious bleeding? Yes, he's bleeding. Okay, is he completely awake? Yes, he's awake. Okay, what part of the body was injured? I don't know, but I've got to go. Sir, I need to know where he was shot.
all over. He's bloody all over? Yes. Okay, do you know what he was shot with? No, Is there more than one wound? I don't know. Alright, sir, I need you to look Give me and a towel, check Helen. so we can help him, okay? Helen, give him a towel. Hinatid ni Charles at Bobby sina Erin sa trailer ng kapatid ni Charlie kung saan nagtalik ang magkasintahan after ng ginawa nilang karumal-dumal na krimen. Inaasahan ng mga otoridad na matatagpuan nila ang 4 na walang buhay na katawan na member ng Caffey family, pero 3 bangkay lamang ang nakita nila. Agad na naging suspect si Charlie sa krimen dahil na rin vocal ito sa nararamdamang galit sa mga magulang na kasintahan. Kinabukasan inaresto si Charlie at natuntun din ng mga pulis ang magkasintahang Charles at Bobby. Dinala ang 3 sa police station para questionin. At this time, hindi pa rin natatagpuan si Erin. Nang bumalik ang mga officer sa bahay ni Charlie para mag-gather ng mga evidence, dito nila nakita si Erin na nasa loob ng closet at ayon dito, siya ay ni-drug at kinidnap ng kanyang kasintahang si Charlie. Sa mga panahong iyon, si Terry ay nasa coma pa rin at hindi inaasahang makakaligtas. Dahil sa takot na siya ay makulong ng habang buhay, umamin si Charlie na ang mastermind ng krimen ay ang kanyang kasintahang si Erin. Ayon kay Charlie, matagal na pinaplano ni Erin na ipapatay ang mga magulang nito. Ginawa din daw niya ito dahil hindi niya kayang mabuhay nang wala ang dalaga. Ayon din sa binata, si Erin daw ang nag-iwan ng pinto na unlock para makapasok sila sa bahay ng mga Caffey. Kinuhanan ng dugo si Erin para sa toxicology. Nirequest din ng sheriff na kumpiskahin ang kasuotan ni Erin para i-check kung ito ay napunta or nalapit sa isang burning incident. Dahil sa reputasyon ni Erin bilang isang mabait at relihiyosong bata, mahirap sa mga pulis na agad na paniwalaan ang confession ng isang basagulerong si Charlie. Pero ang mga evidence na nakalap ay tumutugma dito at tinuturong si Erin ang mastermind. Kahit na in-interrogate si Charlie at Charles nang magkahiwalay, ang kanilang salaysay sa pangyayari ay nagtutugma. Ayon kay Bobby, pinipilit daw ni Erin si Charlie na patayin ang mga magulang niya dahil pagod na siya sa pangbubugbog na ginagawa ng kanyang ina. Nagbitaw din di umano si Erin ng mga salitang "Holy shit, that was awesome" after ng krimen, according kay Charles. Nang kinumpiska ang cellphone ni Erin, malinaw na tinatawagan nito ang kasintahan constantly. Ilang oras bago ang krimen. Meron din itong mga text na nagbibigay ng instruction kina Charlie. Inaresto si Erin knowing na pinatay na nobyo ang kanyang buong pamilya. Hindi nagtagal nagising din si Terry. Natabunan ng kaligayahang nararamdaman nito nang nalamang buhay si Erin. Nang i-announce din ang panganay na anak ang mastermind ng krimen. During trial, inako ni Charlie, Charles at Bobby ang buong responsibilidad sa kanilang krimen. Sinentensyahan si Charlie James Wilkinson, 19 years old, at si Charles Allen Wade, 20 years old, ng habang buhay na pagkakabilanggo na walang chance of parole noong October 2028. Sa kabila ng confession ng 3 kasabwat, naninindigan pa rin si Erin ni si Charlie ang may plano ng lahat. Ayon kay Michael Washburn, na dating nobyo ni Erin, ayaw din di umano sa kanya na mag-asawang Penny at Terry. Sinabi din di umano ni Erin na mag-hire siya ng papatay sa mga magulang dahil hinahadlangan daw ng mga ito ang kanyang kaligayahan. Inidescribe ng inspector si Erin bilang pinakamagaling na liar na nakilala niya. Pagkatapos ng 3 buwan, sinentensyahan si Bobby Gail Johnson ng 40 years na pagkakakulong at eligible sa parole after 24 years. Pumayag naman si Erin Caffey sa plea deal ayon kay defense attorney William McDowell.
Sinentensyahan si Erin ng 2 consecutive life sentences plus 25 years. Ayon sa plea deal, magiging eligible siya sa parole after 40 years. Kahit na mabigat sa kanyang kalooban, tinanggap ni Terry na ang anak ay part ng grupo na pumaslang sa kanyang pamilya. Pero hindi ito naniniwalang ang dalaga ang mastermind. Pinatawad na din daw niya ito sa mga nangyari. After 8 years in prison, marin pa rin tinatanggi ni Erin na siya ang ringleader sa naganap na krimen kung saan ang kanyang ina at 2 kapatid ay pinaslang. Ang irony sa buhay ni Erin ay ang kagustuhan niyang maging malaya para magmahal at mahalin ng taong pinili niya. Pero ngayon, siya ay mag-isa sa kulungan at ang tangi niyang kasama ay ang sakit na dulot ng pagkawala ng kanyang pamilya.